Vice Mayor Basti Duterte. Hihikayatin at pipilitin na tumakbo ng presidente si Vice President Sara Duterte sa 2028 election. Hindi patuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Ano tingin na 2028, Sara Duterte for President? Isang mapagpalang araw na naman po sa atin mga kabayan. Kumusta po kayong lahat? Ayan, bago po natin tatalakayin at uumpisahan ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at syempre mag-like at i-share niyo na rin po yung video na to. Sa kauna-unahang pagkakataon nga po mga kababayan ay nakarating na po dyan sa Netherlands ang Vice Mayor ng Davao City na si Basti Duterte. Kasama din po dyan ang birthday girl na si Vice President Sara Duterte. At bibisitahin nga din po niya ang kanyang ama, no? Sabi nga niya dito, first time niya lang po nakarating dyan at hanggang ngayon ay hindi pa rin po sila nagkita ng kanyang ama. Ayan mga kababayan, ito yung exciting part na, no, na sa sinabi niya po dito sa kanyang mensahe sa harap po ng mga kababayan nating mga OFW dyan na pipilitin at hihikayatin nga niya po na tumakbo ang kanyang kapatid sa 2028 election. At ito, pakinggan po natin ang kanya naging mensahe po dyan. Patuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Ano tingin na 2028, Sara Duterte for President? It's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. But ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito. If you truly believe in the governance of Rudy Duterte, may anak pa naman sa dyan, isa yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Ano tingin na 2028, Sara Duterte for President? Sabihin ko kayo ang nagsabi ha, nagkakasundutin ako yan. Pero ito yung gamitin talaga natin, na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Kahit man lang sa puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan, puro politics. Wala kayo makita bagong tulay ngayon. Wala kayo makita, ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado ng sobra pa nito. I'm just happy to be here, to see all of you, and sa mga lahat ng nakikinig ng mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyong tanan. Sayaw. Hindi kabayran ng suporta ngayon yung kinapakita. So, and on my part, bilang anak ni Rudy Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buisit. As long as we remain to be peaceful and God-fearing Filipino citizens, believe in the have aspirations for our country. Andun naman kami lahat, yung mga kababayan nyo nandun, lumalaban talaga kami. Lahat naman tayo. Ang problema lang talaga sa Pilipinas,
decentralized government, yung mga nasa taas, may mga posisyon, yung mga matagal na political dynasties, gusto ng ganun because they can maintain their power. Because it's a conservative form of government. Kasi pag naging progresibo tayo, threatened yung mga positions nila, gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay, ganun. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo, ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-pabor-based promotion Diba? So, balik na ako dito, I have to face that. Kasi kung saan na po yung buhato na ng diwata, visit na ito namin. Lima ka, nagbenta lang ng Paris overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Si Raulo. Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. Nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung masakto yung utak yan, baksak sa neuro yan. Sigurado ako. Along the way, may bakukang na isuot sa utok, ana ba? Magkakaon siguro, panos nga, sa bariya, pansit. Oo na, pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government nga, who doesn't seem to know what the Constitution is. Anyway, humana naman ang istorya, gusto ko kuhan, ipaniyon to na karon sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas. Napasayaw pa. Buang moy. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalo-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. So yun nga mga kababayan, narinig po natin ang naging mensahe po ni Vice Mayor Basti Duterte at nadamay pa nga po dito ang nag-iisang diwata. Pero well, anyway, yan sa tingin nyo po mga kababayan, sa panawagan niya na pipilitin na tumakbo po ang ating Vice President Sara Duterte ngayon pong 2028 election. Ano pong magiging opinion nyo po dito? Well, I think marami rin naman ang mga sumuporta dito sa mga Duterte at of course hindi rin po nawawala yung marami rin ang galit po sa pamilya mga Duterte. So yan po yung mga nakikita natin ngayon dito sa Pilipinas sa nangyayari sa ating bansa. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all. Mag-iingat po tayo palagi.